This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Son, Visayas, Mindanao, nakasama po namin sa seminar na to. Gayon din ang ilang mga representative ng ASEAN or Association of Southeast Asian Nation from Vietnam, Thailand, Cambodia, and nalimutan ko isa, India. Ayan, nakasama po namin sila at nakinig kami ng kanilang mga study o kanilang mga research tungkol sa culture and arts. Ito po ay merong tema na Transcending Borders, Discoursing Identities. Tinignan ko po yung meaning ng transcending. Ang ibig sabihin pala nito ay lampasan ang mga borders, lalo na pagdating sa culture. Ipinakita rin po rito ang mayamang kultura ng Pilipinas. Amen? Naniniwala ba tayo na tayo ay nagmula sa isang mayaman na kultura? Amen. Gayun din po yung iba pang mga Southeast Asian nation. At masasabi ko na ang Pilipinas ay talaga namang merong mayaman at maganda na sinaunang kultura. Yung ating pinagmula, napakaganda. At malaki rin ang pagkakaiba nito ngayon. Tama ba? Kung dati sumasakay tayo sa kalesa, sino po nakaranas na sumakay sa kalesa? Si Pasti kasi nakasakay na sa kalesa. Pagkakataon ko to. Naabutan pa niya yung kalesa. Ayan. Meron ba rito nakaabot ng kalesa? Ngayon, ang ginagawa na instead na kabayo, sabi niyo nga kabayo. Huwag mo lingunin yung katabi mo. Instead na kabayo ang ginagamit sa kalesa, ngayon hinihila na ng tao. Or, syempre, sa Kabanatuan, kilala-kilala daw. Ang Kabanatuan pala ay Tricycle Capital of the Philippines. Ha? Parang hindi nakakatuwa, no? Pinakamainit because of tricycle. And, ipinakita rin dito yung pagbabago ng kultura. And nakita ko, binubuhay talaga ng mga educators na to, ng mga artists na to, yung ating kultura para maipakilala sa susunod pang henerasyon. Sabihin nyo nga, next generation. Naniniwala ako na mahalaga sa atin ang susunod na henerasyon. Tama ba? Baka makita na lang nila yung picture ng kalesa. Ang weird naman ito, pinahihirapan yung hayop. Parang ganon. Kasi baka sa susunod na henerasyon, lumulutang ng mga sasakyan. Tama ba? Hindi malayo na mangyari because of our technology. And ang purpose po ng conference na ito ay maipaunawa sa lahat na tayo ay deeply rooted, ay merong deeply rooted connection. Ano ba yon? Tayong lahat daw po ay magkakaugnay. Pakita nga po natin yung pictures, Kuya Jom, yung isa pong picture. May ihahalin tulad daw tayo sa isang puno. Paano ba yung isang puno? Ayan. Nasa ibabaw, makikita natin magkakahiwalay. Pero alam nyo ba, ang mga puno ay may katangian na yung kanilang mga roots sa ilalim, balang araw, pagka lalo nang lumalim yon, nagkukunek-konekta. At yung pagkukunek-konekta nila na yon, kahit na bumabagyo, dahil merong suporta sa bawat isa, hindi na sila mabubuwal. Gayun din daw po ang mga Pilipino. We are deeply rooted. At sabi pa nga po ng isang speaker, tayo daw pong lahat ay born artist. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang artista. Ay, sumaya na. Sumaya na. Pag mga ganong bagay, artist. Alam ko rito, sa Makatbong United Methodist Church, marami ang artist. Tama ba? And merong iba't ibang uri ng arts. Merong music, ayan, mga kumakanta. Meron sa painting, drawing, or visual arts. Ayan, sila Kuya Darren. Meron din sa dancing, that is a form of arts. And meron din yung literature. Ano ba yon? The art of speaking, magaling magsalita, magaling gumawa ng kwento. Ang mga Pilipino magaling gumawa ng kwento. Tama ba? Merong kwento within the kwento. Ayan, meron nga pong ikinuwento na maikli lang. Meron daw isang director at isa ring artist. Nagpupunta siya sa mga, ano ba yun, yung mga namamalimos na bata. At meron daw isang bata ron na bagong salta pa lang dun sa lugar na yon na namamalimos. Ang pangalan po ay Carlo. Ay, hindi po si Kuya Carlo Totoo po, ang pangalan niya ay Carlo. Hinanap niya raw yon. Tinanong niya raw si Benny. Sabi raw niya, Benny, asan si Carlo? Andun po ka nagmamalimos. Sabi niya, ganun ano. Sige,
bukas ko na lang siya babalikan. Ikaw na lang muna ngayon ako kumustahin ko. Kumusta ka ba, Benny? Sabi raw ng director na gano'n. Di nagkwento raw itong si Benny. Alam niyo po ba, napakasaklap po ng buhay ko. Kaya po ako napunta rito na mamalimos. Kasi po yung tatay ko at yung nanay ko, nung tumatawid po kami nung kapatid ko, tinulak po ako ng tatay ko kasi may paparating na bus at silang lahat po ay nasagasaan. Napaka-worse, di ba? Umiiyak-iyak pa raw na ganyan si Benny. At awang-awa naman daw yung director, yung artist director na yon, kawawa ka naman pala anak, sige ito ang pagkain, kumain ka muna para mahimasmasan ka. So, naglubag ang loob ng bata. Kinabukasan, bumalik yung director at nakita niya na si Carlo. Yun yung talagang main purpose niya doon. Nung nakausap niya na si Carlo, sabi niya, "Oh, kumusta na anak? Balita ko, 5 days ka nang nasa lansangan. Bakit ka ba napunta rito? Bakit ka ba namamalimos? Ano bang nangyari sa buhay mo?" So, nagsimula nang umiyak si Carlo at sabi niya, "Alam niyo po ba kung bakit ako napunta rito? Yung tatay at nanay ko po, yung kapatid ko, habang tumatawid kami, tinulak po ako ng tatay ko at nasagasaan po sila ng bus." Tapos sabi ng direktor, Teka, istorya ni Benny yan ha, ganyan-ganyan din at umiiyak din siya kahapon. Hindi po yun po talaga ang nangyari sa akin. Kaya tinawag ng direktor si Benny. Sabi niya, "Benny, halika nga. Bakit yung kwento niya ay kagaya rin ng kwento mo? Pareho ba kayo nang nangyari? Nagkataon lang ba to?" "Hindi po." Sabi, "Ikinukwento ko po yung kwento niya." Sabi, "Bakit parang ikaw pa yung mas apektado?" Kasi naman lungkot na lungkot ako." "Hindi ba nadala ka rin?" Sabi, di ba mga Pilipino ganon? Magkukwento lang tayo, minsan may dagdag na. Ayan, yun daw yung ating kultura. Pero napag-isip ako, sabi nga rito, born artist and we are created or connected to the greatest artist of all, our God. Amen? He is the creator of heaven and earth. At tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Isa yan sa pinakamagandang ginawa ng Diyos sa mundong ito. Amen? Di ba? And, sabi nga natin, na-realize ko, kung itong mga educators na to, meron silang concern for the next generation. Itong mga educators na to, talagang concern sila sa kwento ng may kwento. Tama ba? Sa kwento ng may kwento, meron silang pag-aalala. Kumusta naman kaya tayong mga Christians? How do we connect with these people? Ngayong alam na natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Maaari ko po ba ngayon ng lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating pagbabasihan ngayong gabi na ito. Ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 14, verse 15 to 24. Yan, basahin ko lamang po sa mabilis na paraan. Sabi po rito, "After Jesus had finished speaking, one of the guests said, 'The greatest blessing of all is to be at the banquet in God's kingdom.' Jesus told him, 'A man once gave a great banquet and invited a lot of guests. When the banquet was ready, he sent a servant to tell the guests, "Everything is ready. Please come." One guest after another started making excuses. The first one said, "I bought some land and I've got to look it over. Please excuse me." Another guest said, "I bought 5 teams of oxen and I need to try them out. Please excuse me." Still another guest said, "I'm just now married and I can't be there." The servant told his master what happened, and the master became so angry that he said, "Go as fast as you can to every street and alley in town. Bring in everyone who is poor or crippled or blind or lame." When the servant returned, he said, "Master, I've done what you've told me, and there is still plenty of room for more people." His master then told him, "Go out along the back roads and make people come in, and so that my house will be full. Not one of the guests I first invited will get even a bite of my food." Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, we thank you for this night. Yes, this is your night. We will celebrate. We will talk about your word. We will talk about life na nanggagaling sa aming Panginoon. Give us a heart that will listen, Panginoon, and a mind that will focus on you. Let your Holy Spirit be with us tonight, Panginoon. Yakapin mo kami ng yung presensya sa gabing ito at nawa, Panginoon, ang lumabas, Panginoon, sa iyong lingkod ay biyaya ng iyong pagmamahal, mensahe ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. And we bring you back all the praises and glory in Jesus' name. And everybody say,
Amen. Amen. Maaari na po tayong upo. At palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Sabi sa series natin last 3 Sundays, we should move from here to there. Tama ba? Sino rito ang nakapag-move na? Nakausad na? Ha, amen? Nakapag-travel na, masarap mag-travel, sabi nga. Yes, maaaring umuusad nga tayo. Pinag-usapan natin yung ilang series na yon at gusto talaga natin sa buhay. Nag-move on. Sabihin mo sa katabi mo, move on din pag may time. Amen? Parang ayaw mong harapin yung katabi mo. Tinatamaan ka ba? Sabihin mo sa kanya, hindi, joke lang. Amen? At sabi nga, isa raw sa mga pwedeng makapagpabagal sa ating paglago ay mga excuses. Sabihin nga po natin, excuses. Tiningnan ko ang meaning ng excuses at sabi rito, isa sa mga nakita kong meaning, it is a release ng isang tao from a duty or requirement. Release from a duty or requirement. O maaaring pagdadahilan mo kung bakit hindi mo nagawa ang isang bagay. Yun daw ang excuses. At tayo rin na mga Pilipino ay hasang-hasa sa excusology. Alam niyo ba excusology? Ginawa ko lang siyang salita at binigyan ko pa siya ng meaning. The art of excusing. Tingnan mo nga ang iyong katabi kung naka-enroll sa excusology. Amen? Minsan daw, ito, walang gumagraduate dito. Everyday daw tayong naka-enroll. Tama ba? O ito ha, naniniwala ba kayo na mahuhusay ang mga Pilipino? Oo, tama, kaya lang tamad. Joke. Hindi, may pagkatamad, sabi nila. O, andun yung kultura natin na bahala na. Ito, wala po tayong nais ibaba, pero sa ayaw man natin sa gusto, sa hindi, nakatatak na sa atin yung bahala na. Tama po ba? Come what may, yun daw ating favorite na song. Come what may, kahit na ano, basta masaya ka. Kahit na nasasaktan ka, basta masaya ka. Pak, ganun. Oh. Tapos sabi nito, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayo na dumating na ang pagbabago sa Pilipinas? Parang di kayo naniniwala. Change is coming. Amen. Sabi nga nila, kaya lang, marami raw pinapatay, may extrajudicial killing, etc., etc., etc. May kaya lang na naman. Ito naman, sige, tingnan natin. Tayo namang mga Kristiyano, naniniwala ba tayong binago na ng Panginoon ang ating buhay? Amen. Kaya lang, alam nyo na kung ano yung mga kaya lang nyo na yon. Kung binago na ni Lord ang ating buhay, susunod na ba tayo sa Kanya? Parang ayaw Susunod na ba tayo sa Diyos? Amen! Kaya lang, ayun na naman yung ating mga kaya lang. Ang dami nating mga kaya langs. Ayan, di ba? May Diyos lang pa. Ano ba yung mga kaya lang sa mga excuses? Nakaready na si Lord na pagpalain tayo o pagpalain pa tayo, kaya lang. Ano nga ba to? Tuloy, nagkakaroon ng hugot si Lord eh. Hindi. Nagkakaroon ng hugot ng mga Kristiyano. Pakita nga po natin yung picture, Kuya Jom. Ayan. Kung matagal ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, basahin nyo nga, John 3:16 pa rin yung memorize mong verse. Ouch. May nadagdag naman po, John 11:35. May nadagdag naman po. Ano kayang excuse natin dyan? Busy akong magbasa. Hindi ako talaga kasi nakaka-memorize. Ako kasi ng excuse ko wala akong na-memorize kasi hindi ako magaling mag-memorize. Pero pwede rin palang excuse yun. Susunod nga po, tingnan natin. Ayun, yan. Sige nga, basahin nyo nga mga boys. Pak, ganun. Yung bang, date lang, pero pagdating ng tights, lagi tayong nagkakasakit sa bato, ihi ng ihi. Sabi ko nga pala kay Kuya Paul, hindi ako maninira ngayon. Mabait na po ako. Susunod nga po. Ayan. Basahin nga po natin. Basahin po natin lahat. Buti na lang hindi umuulan ngayon. Buti na lang wala nung dito sa Makatbong. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Umaraw, umulan. Hindi mapipigil sa paglilingkod sa Panginoon. Meron pa po bang susunod, Kuya Jam? Ayan, nako.
Yung kapag may concert, gustong-gusto mo sa unahan, pero kapag Sunday service, nakikipag-unahan sa likodan. Oh. Susunod po. Ayoko na nga i-elaborate, baka hindi nyo na ako mahal eh. Baka mami, abangan nyo ako dyan. Meron pa po ba, Kuya Jam? Ay, wala na. Sorry po. Ito, meron to. Hindi ko lang pala naisabi. Sabi dito, sabi mo ang quiet time mo, devotion time mo sa umaga. Sino po yung nagdi-devotion dito? Ayan, nagdi-devotion. Taas ang kamay yung nagdi-devotion. Nagbabasa ng Bible. Ayan. Sabi raw, ang quiet time mo sa umaga, gabi na, asan na. Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid. Duguan na ba tayo? Ano nga ba yung mga top excuses? Okay? Na pwede nating sabihin, top excuses para mapigilan tayo sa paglago sa ministry. At nag-survey po kami ng 50 katao at ito po ang kinalabasan. Let's play Family Feud. Yung mananalo po, may premyo kay Pasti. So tingnan nga po natin, ano daw po ang unang lumabas na top na excuse ng isang tao pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sasabayan mo ako, Kuya Jom, kailangan yung sound effect, ha? Ting! O, di ba? Busy ako. Ay. Busy ako saan? Ano nga may pwede nating kabisihan? Work, study, family, relationship, games. Ayaw ba ng Panginoon yan? Hindi ba Panginoon ang nagbibigay ng work? Siya, di ba? Study, pag-aaral, kailangan natin yan. Nako, marami rito, maraming mga kabataan sa Makatbong masisipag mag-aral. Hindi nag-o-over the bakod. Di ba? Di ba? Oh, ano pa? Family. Ayaw ba ni Lord ng family? Gusto ng Panginoon, kabilang tayo sa isang pamilya. Relationship. Siyempre, kailangan meron kang makakasama. Tama ba? Pero hindi sa lahat. In every rule, there is an exemption. Games. Masama bang maglibang? Masama bang maglaro ng basketball? Maglaro ng mga computer games? O maghanap ng Pokemon? Di ba? Hindi. Pero kadalasan daw, ito yung nagiging dahilan para sabihin mong, busy ako. Lord, next week na lang ako magsisimba. Kasi alam mo naman, I need to work. Kailangan kong kumahig, kailangan kong tumuka. Marami akong pinapakain. Di ba mahalaga sa iyong pamilya? Tama ba? Or, Lord, di ba sabi mo mag-study ako, kailangan kong mag-focus sa study ko, hindi mo na ako magna-night of worship, may quiz kami bukas. Walang pasok. Joke lang. May quiz po kami bukas. Or Lord, next time na lang ako magpa-practice kasi meron pa akong practice sa school o meron pa akong gagawin. Masama ba ito? No. Hindi ko sinasabing masama ang lahat ng yan. Pero we should set our priorities. Sabihin nga po natin, priorities. Sa mga laro o sa pag-Facebook, updated sa Facebook, pero sa mga verses sa Bible, hindi naman updated. Sa Facebook, nakakapagpuyat. Pero pag nagbasa ng Bible, antok agad. Ouch. Ako rin kasi yun eh. Di ba? Yung bang kailangan, yung status mo ay updated. Tama ba? And ang generation daw natin na to ay generation ng mga mahilig sa selfie. Tama ba? Na pwede na tayong gumawa ng documentation. Napipiliin talaga natin yung pinakamagandang angulo. Tama ba? Nakakapag-post tayo ng lahat. Lahat ng ginagawa natin, kahit nasa CR ka, kung ano ginagawa mo, minsan nagpo-post pa. ATM. Di ba? Mahilig tayo sa ganyan. Pero, tanungin nga natin, baka ito na yung umuubos sa ating oras, tapos sasabihin natin, busy ako. Pangalawa, ang susunod daw po ay, ting! O, di ba? Sabay na sabay talaga kami. Ito. Bata pa ako, hindi ko pa kaya. Sino rito ang bata pang katulad ko? Makatawa naman kayo, ha? Wala kayong merienda mamaya. Bata pa ako, hindi ko pa kaya. Tama ba? Pasti, hindi ko pa po kayang mag-lead ng cell group na ganyan. Paano po nila akong pakikinggan? Bata pa po ako. Paano po nila akong paniniwalaan? Konti pa lang po yung experience ko. Or, pwede naman, bata pa naman ako, Lord. Hayaan mo muna akong mag-enjoy. Hayaan mo muna akong mag-enjoy sa mundong ito.
kasi bata pa naman ako. Or hindi ko pa kaya yung pinagagawa mo. Mahaba pa ang buhay ko. Maaring yan ang pwede nating excuse. Susunod po. Ting! Nahuli ba ako? Ayan. Sabi kanina, bata pa ako, hindi ko pa kaya. Sabi naman nito, matanda na ako, hindi ko na kaya. Tumanda ka na anak, hindi mo na kinaya. Parang ganon. So parang ganito lang yan eh. Nung sinasabi mo, Lord, bigyan mo lang ako pag-graduatein mo lang ako, maglilingkod na ako sa'yo. Nakagraduate na. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, maglilingkod ako sa'yo. Nagkatrabaho na. Lord, busy pa ako. Tapos ang pagtanda na, Lord, naintindihan mo naman, di na ako makalakad. Kailangan na akong akayin, di na ako makaupo, lalo na pagka mahaba yung sermon ng nagsasalita. Hindi po kayo yung pastia. Hindi po kagaya ni Jom kanina, tinira po kayo. Joke. Pagsalita, ang haba-haba po ng praise and worship, hindi na po ako makapalakpak. Masakit po yung kilik-kilik. Maraming dahilan. Sabihin nga po natin, dahilan. Matanda. May matanda ba rito? Tingnan mo kayo katabi mo. Huwag kayong tumingin sa akin. Parang ginaano na niyo ako ha. Hindi, walang matanda sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pang-apat. Ting! Kuya Jom, konti pa. Isa pa nga ulit, ibalik mo pa nga nang sumabay ako. Ting! Ayan. Hindi maganda ang past ko. Ako, aamin po ako. Maganda ako, pero hindi maganda yung past ko. Wala na kayong magagawa. Hawak ko, mic. Sa akin ng mic. Ano? Asa na nga ako? Ito, katwiran ko to noon. Sabi ko kay Pasi, tinatakbuhan ko po ng pagpapastor eh. Kasi hindi maganda yung nakaraan ko. Pag tumayo ako, gusto ko, maayos din yung makikita nila sa akin. Pero natandaan ko yung sabi ni Pasti, Ma'am, kung hindi po ngayon, kailan pa? Di ba? Parang kanta lang yung sinabi ni Pasti. Parang ganito lang po eh. Kaya nga ang future nasa harapan para hindi ka na lumingon sa nakaraan. Tama ba? Kaya nga future eh, hinaharap. Sabihin natin, hinaharap. Meron bang hinaharap na nasa likod? Gumawa tayo ng salita na hinaharap siya pero nasa likod. Kahit anong gawin natin, mawiwindang tayo, wala tayong mapo-formulate na ganyan. Tama ba? And sabi nga rito, kung hindi maganda ang past mo, hindi ka na ba maglilingkod sa Panginoon? Hindi nga naman tinitingnan ng Panginoon yung past natin. Meron daw nakapagbasa na isang kabataan. Sabi niya, nabasa ko ang Bible at nakita ko na masama pala yung ginagawa ko. Sino dito aamin merong hindi ginawang maganda sa past niya? Ha? Hoy, pabait nyo naman. Totoo ba yan? Sino dito ang aamin na nung yung past ko, luka-luka ako. Hanggang ngayon naman. Di ba? Sabi ko nga, tinistimony ko na inom ako ng alak. Hindi lang ng soft drinks. Ayan, alam ng kapatid ko yan. Nagtatago kami sa mga security guard. Naninigarilyo din ako. Naninigarilyo ako noon. Hindi ko lang nasubukan mag-drugs. Kasi pampataba daw yun. Siyempre, kailangan maintain ng body. Parang meron kang violent reaction na ano. Ito raw, may nakabasa raw, sabi niya, masama pala yung ginagawa ko. At nag-decide siya. Sabi niya, simula ngayon, sabi niyo nga, simula ngayon. Sabi rin ng kabataan na to, simula ngayon, dahil nalaman ko na masama pala itong ginagawa ko, hindi na ako magbabasa ng Bible. Ay, bukas niyo pa po makukuha yung sinabi ko, maglo-loading po yan sa utak natin at masasabi niyo, yun pala yun. Meron po ba rito na tinitingnan natin, Lord, saka na lang ako maglilingkod pagka tumigil na ako sa bisyo ko. Naniniwala ako na kapag binago tayo ng Panginoon, we are totally transformed. Amen? Amen. At panglima. Teka lang po. Ting! Ayun. Napakagandang dahilan. Ayoko eh. Tama ba? But, halika na, magsimba ka. Ayoko. Maginaw. Bakit ayaw bang magsimba? Ayoko lang. Bakit nga? Ayoko nga eh. Napakalalim na dahilan. Tama ba? Ayaw mo lang.
Tingnan mo nga katabi mo, kapatid. Mabait pa si mamaan yan. Amen? Pero ito po, pangalawang bagay na gusto kong ihatid sa inyo. God don't need our excuses. Hindi kailangan ng Panginoon yung mga excuses natin na to. Pangit man nakaraan natin, meron man tayong nagawang hindi maganda, o meron man tayong mga kahinaan, meron man tayong mga hindi kayang gawin. Hindi tinitignan ng Panginoon yan. Ang tinitingnan niya sa atin ay yung puso. Sabihin nga po, puso. Puso na handang sumunod sa Kanya. Kung gusto nating mapabilis ang ating pag-usad, alisin natin yung mga kaya lang. Ano ba yun? Gusto ko kaya lang. O kaya, bakit ba ako kailangang maglingkod? O kaya, pwedeng tanongin natin maglilingkod ako kung. Yun ang mga katanungan natin. Kung gusto talaga nating mangyari, sabihin nga po natin mangyari. Yung magandang plano ng Panginoon. Naniniwala ba tayo may magandang plano ng Panginoon sa ating buhay? Kung gusto nating mangyari yan, alisin natin yung mga kaya lang. Alisin natin yung mga bakit. Alisin natin yung mga paano kung. At hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay. Magtiwala tayo na walang ibang gusto si Lord sa buhay natin kundi pawang mabuti. John 10:10, di ba? Sabi nga, pumarito yung kaaway para manwasak. Pero ang Panginoong Hesus naparito para tayo ibigyan ng buhay na ganap. Sabihin nga po natin, ganap. Pag sinabi natin ganap, complete. Pag sinabing complete, walang kulang. Pag pinagpala ka ni Lord, pag sinabing maganda ka kahit walang kahit. Amen? Hindi mo sasabing maganda ka nga. Hindi ka naman mukhang naligo. Wala. Pag pinagpala ka ni Lord, walang kaya lang, walang paano, walang bakit. Hindi siya tumitingin sa nakaraan, pero nais niyang hawakan ang ating kinabukasan. Nais mo ba nating hawakan yung kinabukasan nais mo ba nating hawakan ng Panginoon yung ating kinabukasan? Doon po sa ating verse, binasa natin, He has prepared. Sabi nyo nga, prepared. Naghanda siya ng isang pagsasalo-salo. Fiesta. Sino rito ang gustong ng fiesta? Yung kainan. Siyempre, andun yung kasiyahan. Tama ba? Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Panginoon na ito. Naghanda na siya kaagad. Hindi pa man niya alam kung merong pupunta, pero naghanda na siya agad. Bakit? Kasi gusto niya, yung iimbitahin niya, masisiyahan. Sabi niyo nga, masisiyahan. Gusto ba natin ng kasiyahan sa buhay? Lumapit tayo sa ating Panginoon. Meron siyang inihandang magagandang bagay at iniimbita niya tayo. Wow! Ang sarap ng iniimbita ka, tama ba? Kaysa yung pakiramdam na parang may party sa kapitbahay tapos hindi ka malang inimbita, kahit tira hindi ka binigyan. Tama ba? Pero ang sarap nung hindi ka lang pinauwian, hindi ka lang inimbita, pinauwian ka pa. Amen? Ganon kasarap magmahal ang ating Panginoon. Ang tanongin mo yung katabi mo, pupunta ka ba? Kung sakaling ayain tayo ng Panginoon, makikibahagi ba tayo sa Kanyang kaharian? Makikibahagi ba tayo dun sa Kanyang inihanda? Sabi nga, magpapagamit ka na lang rin kay Jesus na. Amen? Sabi naman ni Kuya Jom, ikaw ba Kuya Jom kanina? Magpapalaspag ka na lang din sa Panginoon na. At ito, siguradong hindi siya paasa. Sino na rito ang umasa? Taas ang kamay. Pinaasa. Nagpaasa. Kalalakas namang nagpaasa. Ha? Siguradong hindi siya paasa. Bagkos, makakaasa tayo sa Kanya. Amen? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. At pangatlo, ito po pangatlo, bakit nga ba kailangan nating tanggalin yung mga excuses na yan? Kailangan pa ba nating ipinalangin sa Panginoon? Tanggalin mo, Lord. O tayo na mismo ang magtatanggal? Sabihin nyo nga, bakit? Kasi, ito po yung dahilan. He did not make an excuse when He died for us. Bakit tayo mag-excuse? Yung Panginoon nga, namatay sa'yo, hindi na siya nagtanong kung bakit siya dapat mamatay para sa atin. Amen? Imaginein po natin to. Kung sinabi ng Diyos Ama, anak, ipadadala kita sa lupa at doon mamamatay ka para sa kasalanan nila. Paano kung sumagot si Jesus?
Ililigtas ko sila. Kaya lang bata pa ako. Huwag mo muna akong patayin ng 33. Kailangan mga 50 years old, saka mo pa lang ko ipapako sa krus. Tagal na nasa kasalanan ng tao. Tama ba? Or ito, bakit ko sila ililigtas? Ang sasama nila. Or pwede ring tanongin ni Jesus, ililigtas ko sila kung mamahalin din nila ako. Imagine natin kung ganito ang ating Panginoong Jesus. Bago niya tayo iligtas, gumawa ka muna ng mabuti para kita iligtas. Maging blessings ka muna sa iba bago kita i-bless. Pero alam nyo, ito ang Panginoon natin. Kilalanin nating mabuti ang ating Panginoon. Jesus died for us. No ifs, no buts, no whys. Just unconditional love. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi na siya nagtanong, liligtas ko siya kaya lang. Hindi na siya nagsabi na, bakit ko sila ililigtas? O hindi na sila nagtanong na, papaano ko sila ililigtas? Bagkos ang tiningnan ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos Ama at siya bilang anak, mamahalin rin tayo, and that is unconditional love. Sabihin nga po natin, unconditional. At tayo bilang nakaranas at nakaunawa ng unconditional love na ito, paano naman tayo tutugon? Sabihin nga po natin, tugon. Paano tayo magre-response? Sabi nga, di ba, pag mahal mo, gagawa ka ng paraan. Amen. Ang lakas eh. Pag mahalaga sa'yo, oras mo ay ilalaan. Amen? Ulitin ko po ulit Sabihin nga, sundan nyo nga ako. Pag mahal mo, sige, para mas effective, linginin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pag mahal mo, gagawa ka ng paraan. Pag mahalaga sa'yo, oras mo ay ilalaan. Amen? Amen. Lagi natin sinasabi, inaawit natin, mahal na mahal kita, Panginoon, kailanman hindi kita ipagpapalit. Pero paglaban na ni Pacquiao, peace po. Hindi kita ipagpapalit, Lord. Pero nung nag-break kayo, wala ka na rin sa ministry. Kasi siya yung nakakapagpasaya sa'yo. Tinititigan ka niya habang tumutugtog ka. Tugtug. Di ba? Pero nung nag-break kayo, wala ka na rin. Kailangan pa bang si Lord ang mag-alis ng ating mga excuses? Or, dahil alam na natin na mahal niya tayo, at sinasabi nating mahal din natin siya, tayo na mismo ang mag-aalis ng ating mga excuses. Amen? Kasi baka alam niyo naman si Lord, tumutupad yan sa panalangin. Tama ba? Sumasagot sa panalangin. Paano kung ang excuse natin ay family natin? Mahal ko pang pamilya ko kailangan ko pong alagaan yung anak ko. Hiniling mo na alisin yung excuse mo. Or ang excuse natin trabaho. Lord, busy pa ako sa trabaho pero dahil nakilala mo siya, pinanalangin mo, Lord, tanggalin mo yung excuses ko, tanggalan mo ako ng trabaho. Gusto niyo ba? Tanggalan ng trabaho? Ayaw. Tayo mag-aalis o siya ang mag-aalis ng ating mga excuses. If we love Jesus, there is no ifs or buts or whys, just obedience and love. If we love Jesus, we will let our lives be used by Him. No ifs, no buts, no whys. At kung sasabihin natin na busy ako, si Pedro busy din. Tama ba? Kilala ba natin si Pedro? Hindi si Tata Pedro Si Pedro sa Bible, isa siyang mangingisda. Pero, siya yun. Si Pedro ay nasa lumang tipan. Tama ba? Opo. Siya po ay nasa New Testament. Masyadong masunurin yung mga alaga ko. Siya ay isang mangingisda, pero nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya yung kanyang mga hinuli at sumunod sa Panginoon. Sabihin natin, bata pa ako.
Hindi ko pa kaya. Pero si Jeremiah at si Timothy, sa batang edad, tinawag din ng Panginoon para maghatid ng kanyang balita. Amen? Matanda na ako. Ayaw nyo talagang magsalita. Ako lang talaga hinayaan yung magsalita nun. Matanda na kayo. O ayaw nyo pa rin. Or kung dahilan natin to, si Abraham, nanganak pa rin. Tama ba? Si Noah, matanda na nga, lasinggero pa. Pero pinagkatiwalaan ng Panginoon. Nagtiwala siya sa Panginoon. Si Moses, 40 years old siyang kasama, puro mga hayop, puro mga tupa. Kaya kung magsalita siya, salitang tupa, ganon, utal siya. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon, kaya mo to, akong magbibigay ng salita sa'yo. Sumunod siya sa Panginoon. Hindi maganda ang past ko, sasabihin natin. Pero si David, isang murderer. Tama ba? Si David, mang-aagaw ng asawa. Joke lang. Damdam ko na. Pero, ginamit ng Panginoon. Siya ang isa sa naging pinakatanyag na hari ng Israel. Si Paul, si Kuya Paul, si Saul na naging Paul. Ano siya? Mamamatay tao. Hindi ko tinitingnan si Kuya Paul, Mamamatay siya ng mga Christians. Pangit yung past niya. Pwede siyang hindi paniwalaan, pwede siyang katakutan. Pero ginamit ng Panginoon. At ito, yung panghuli na dahilan natin. Ayaw ko. Tayo na yun Tama ba? Ayoko. Pero naniniwala ako, gagamitin tayo ng Panginoon para sa ikaluwalhati ng kanyang pangalan. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. At maaari ko po bang ayahan ng lahat ay tumayo? Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa gabing ito na minsan pa ipinakita mo sa amin kung gaano ba kasarap, kung gaano kasaya na nasa piling mo at sumusunod sa iyo. Opo, maaring kami kapag tiningnan namin ang aming sarili, sasabihin namin, marami kaming mga excuses, marami kaming mga hindi kayang gawin, o maraming mga bagay ang pumipigil sa amin para magpatuloy sa paglilingkod, para magpatuloy, Panginoon, na maging malago sa paglilingkod sa iyo. Pero salamat, Panginoon, ipinakita mo sa amin, hindi mo na tinitingnan, Panginoon, yung aming mga excuses. Basta tinawag mo kami at sumunod kami sa iyo, Panginoon, ikaw na ang bahala sa lahat. Basta sumunod kami sa iyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ang buhay namin ay hindi sayang. Pagkat ikaw na aming Diyos ay isang mabuting Diyos at Panginoon namin na inihanda na ang magandang bagay, magagandang mga bagay sa aming buhay at inaanyayahan mo kami sa pagdiriwang na ito, inaanyayahan mo kami sa salo-salo na ito, inaanyayahan mo kami sa buhay na ito, buhay na ganap at kasiyasiya sa piling mo, aming Panginoong Jesus. Kaya sa gabing ito, opo Panginoon, sasambitin namin, Panginoon, ang iyong walang sawang pagmamahal. Nung namatay ka para sa amin, hindi mo na tinanong kung bakit ka dapat mamatay. Hindi mo na tinanong kung bakit kami ang kailangan mong iligtas sa mga kasalanan. Hindi mo na tinanong o hindi ka na nagbigay, Panginoon, ng kondisyon na kung ililigtas mo kami, kailangan mahalin ka rin namin. Bagkos, Panginoon, binigyan mo kami ng unconditional love. Walang ifs, walang buts, walang whys. Just purely unconditional love. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. At bilang tugon namin, Panginoon, bilang tugon namin sa pagmamahal mo na ito, nais naming ibigay din ang lahat-lahat sa iyo, ipahawak ang aming mga pangarap, ipahawak ang aming mga buhay sa iyo, aming Panginoong Jesus. Dahil tungay nga naman, sa iyong piling andun ng buhay, sa iyong piling andun ng kagalingan, sa iyong piling andun ng kapanatagan, sa iyong piling aming Panginoong Jesus andun ang katagumpayan. And we will declare, we are victorious because of you, Lord Jesus.
We are victorious because we have you in our lives. We just want to thank you and bring you back all the praises and glory in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon.